Salamat at kayo nakatutok sa ating programa. And siyempre, yan, montik ko nang malimutan. Montik nang di mapili. Muntik nang di mapili. Sabi nga nila, yan, kumbaga, kung doon sa mga incumbents, baka mayroong, may mga, hindi natin sinasabi, baka may mag-farewell, baka may mag-farewell. Yan. Kasi, kita naman natin yung mga kakandidato, hindi mo pwedeng minusin. Yan. Konsel na muna, sila mas marami. Yan. So, dun sa mga, dito sa present na incumbents, mukhang tatlo ang mag-e-exit. Tatlo ba o apat? Ang magpe-farewell. Ang magpe-farewell. Ang magpe-farewell. Ayan. It sounds like. Anyway. Yeah. Pero yung definitely yung tatlo, kasi graduate na sila at natapos na yung kanilang full terms, which is 9 years. Ayan. Natapos na nila. Ayan. Kapag ni Konsehal Torne Lahara, mukhang meron siyang ibang tatakbuhang posisyon after his graduate na, so kailangan umangat. Yan. Kaya yung iba naman kailangan magpahinga. Yan. So isa yan sa mga likely, yan talagang mga gagraduate. Yan. Kasama na isa rin dyan na mag-graduate. Parang sino pa ba yung mga gagraduate dyan? Yan, si Consular Johnny Lazaro. Yan, isa sa mga graduating. Yung mga naka 9 years. Ayan. So, graduating na. Graduating na si Consular Johnny Lazaro. And, ayun pala, yung si ang gagraduate si Consular Dayan Espiridion. Kasama nga sila dun sa tatlong gagraduate. So, ito, pulsuhan natin. Nasaan nga ba? Baga, ito alamin lang natin. Ito definitely si Rajay Lahara, dating konsehal, ay magbabalik. Ay muling papasok to. Ito, papasok to sa top estimating natin Yan. Total 12 naman sila. So, si Rajay, maganda naman na naging performance nung siya ay konsehal. Medyo nag-exit nga lang nung siya ay kumandidatong vice mayor. Yan. Pero ngayon, balik na siyang sa pagtakbo bilang konsehal. Yan. Si Rajay Lahara, makapasok ng top 5. Yan. Top 5. Kaya mag-top 5 niyan. So, isa pang maaaring magbalik. Pero wala pang finality ay itong si Bukal Nino Lahara. Di malaman kung ito'y magtutuloy as vice gov or babalik sa pagkakonsehal. Ayan. So, kung sakali man, yan, pulsuhan na natin. Kung sakali, ay makapasok sa top 12, pero hindi natin alam yung ranking. Ayan. Sariling opinion po to, personal kong opinion. So, kung sino man ang may nais na, hindi naman sinabing kumontra. Kung yung bet nyo, top 5 nyo, yan, i-comment nyo lang. Yan, ito, isa pa rin si dating konsehala Gigi Alcacid. Yan, napapabalitang maaaring kumandidato ulit. Yan, may makakapasok pa yan sa top 12. Medyo malaking impact kasi yung pagtakbo niya sa pagiging bukal, tapos medyo nabitin, kaya hindi nakapasok. So, medyo malaki ang impact nun. Kailangan medyo, aakyat ulit sa hagdan, yung baitang. Yan. So, pero pasok to sa top 12. Yan. Ngayon, doon sa mga incumbents natin, ito, hindi to in order Hindi to in order. Sabihin niya, yung unang binanggit ko, siya yung nangunguna. Kaya nangunguna sa dulo. Yan. Sa mga tiyak natin makakapasok dyan, ulit, makakabalik, o hindi pala makakabalik. Yan.
aring sabihin na makakabalik kasi siyempre bibitawan nila yung posisyon nila sa incumbent sa huhusgahan ng voting population kung si marapat na magpatuloy o ibalik sa pwesto. Yan. Top of the list natin na hindi ito in order. Yan. Basta yung kung ano yung pumasok sa isip ko na sa tingin ko na most likely. Yan, nandyan si Consel Katrina Silva. Yan. May mga top 5 yan. Top 5 sa then nandyan pa rin si iba, kung tanda ko kasi ang dami nila dyan eh. Yan, si it's either dun kay Doreen or kay Lian kung sino doon sa dalawang it's either sa kanila ay makakapasok pa muli. Ayan. At siyempre, nandyan si Councilor Arvin Manguia. Ayan, si Ninong ng Bayan. Ayan, di mawawala yan sa most probable na iboboto ulit ng mga constituents, ng mga taga-Kalamba. Ayan. And siyempre, nandiyan pa yung iba na maaring maiboto ulit. Ewan ko ba ito si kung si Councilor Katindig ay graduating ba to or no, may isa pang term. Yan. Pero definitely ito, kung ito may isa pang term ay siya yung mananatili sa pwesto. Yan. Sa kanyang doon sa top 12. And meron pa dyan. Yan. Yung mga ilang term na ba? For their papasok na sa last term nila. Pagbigyan nyo na. Yan, pagbigyan nyo na. Matapos lang yung kanyang term. Yan, sabihin naman nabitin. Yan, si Porsing, si Councilor Porsing Uruga, si attorney. Yan, medyo mga nasa last term na rin yata itong mamang to. So, pagbigyan nyo na. Yan. Last term na lang naman eh. Yan. Baka sakaling after his last term, magpahinga na. Yan. Medyo matagal na rin itong naging public servant. So, bigay na sa bata. Sa bata-bata. Yan. May mga iba pang mga city councilors tayo. Sabi ko nga sa dami, ilan lang naman ang nagpaparamdam, nararamdaman. Ayan. So, ilan lang naman ang nakakatao upang palad. Ayan, kasama si Councilor Natividad. Si ang bida. Ayan. Bida ng konseho. Ayan. So, makakapasok pa rin yan, magkakaroon pa rin ng slot dyan si Councilor Natividad. Ayan. So, may mga bago. Ayan. Sa tabi muna natin yung comment dahil medyo meron tayong memory loss. Walang ba't may memory loss. Anyway, banggitin ko na yung mga bago na most likely, hindi natin sasabi na eto na yung mga kakandidato. Yan. Number 1 na dyan si Kapitan J.R. Morales ng Barangay Real. Yan. At maganda-ganda ang na ito. Yun, kasama nga pala si kanyang tsuhe na si Consel Moises Morales. Yan. Tiyak, pasok pa rin yan mga yan. Pasok yan si Moises. So, itong si JR, si Kapitan JR, maganda rin ang na ito. Magiging laban na ito. So, most probably, makapasok rin to sa top 12. Hindi pala top 12 yun. Lucky 12 pala yun. Kasi, yun na yun. 12 nga pala sila. At, siyempre, napapapalita to si Rodney Perez, Kapitan Rodney Perez. Yan, doon sa mga tatakbo. So, maaari din. Open naman ang ating it's open to everybody. Yan, so, malaman natin kung paano magiging magandang laban ng mga yan. Nandiyan rin yung si Kapitan Nap Baradas. Ayan. Medyo talagang
naghahangad din ng makapaglingkuran sa Kalamba sa mas maraming mga kalungsod. Nandiyan din si si Kapitan Reggie Oliva. Ayan, ng barangay San Jose ba yan? San Juan. San Jose. Yun. Dating ABC. Ayan. Susubok din. So, itong mga to, hindi natin alam kung kaninong katikit. Ayan. Basta bahala na sila dyan. Ipakita nila, ilahat nila, kanilang mga naging accomplishments bilang mga kapitan at kung ano yung maaari nilang may contribute para sa mas kagaganda at ikasusulong ng mga reforma dito sa lungsod ng Kalamba. Ayan. Yan. So, yung mga gagraduate, si Consul Torny Lahara, Consular Johnny Lazaro, at si Consular Dayan Espirition. So, yun. Yun, sabi ng kaibigan natin si Andy Villanueva, si Cap Larry Di Mayuga. Pwede din. Sabi nga natin open ang pagkandidato as long as Filipino citizen ka. Yan. Open yan. Pwede yan. Sa pamamagitan ng inyong hamak na lingkod, inyong maliit na lingkod at ang impila ng DCSB at ng Serbisyo Balita, tayo po ay sumusuporta sa lahat ng mga magandang proyekto ng mga LGUs. Hindi lang sa Calamba City, kahit saan po, kahit hanggang provincial. Ayan ay kahit saan. Basta't maayos at para sa mamamayan. Basta mahalaga, sabi nga natin, ay malaya po ang lahat na kandidato as long as kayo ay Filipino citizen. Ayan. So, hindi natin hindi natin pwedeng minusin mga bawat kakandidato. Malay natin, baka meron silang mga kakayanan. Meron silang hindi nagagawa ng iba. Sila pala may kaalaman nun kung paano ipapa-implement. Ayan. Ito, muntik nang di mapili. Ayan, nalimutan. Butit may nagpaalala. Ayan, si Kapitan Di Mapilis nga pala ng Barangay Batino ay naghahangad din. Ayan. So, good luck po dun sa mga Sabi ko nga sa inyo, ito ay ang personal opinion ko. Hindi ito yung pulsuhan, talagang pulsong-pulso. Pero, rest assured na magsasagawa ang Serbisyo Balita Public Affairs Team, Public Relations Team ng isang survey. At syempre, sabi ko nga, dito sa Serbisyo Balita, sa DCSB, ito nga yung himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kaya ayaw namin sa fake news. Kaya whatever the result na magmumula sa pulso, siguro dapat irespeto. Same time, walang halong fake news yun. Sinisigurado na ng inyong lingkod dyan na walang fake news doon sa magiging pulso ng Serbisyo Balita Public Relations Team. So, good luck po. Kapag sabi ko nga, good luck sa ating mga likely candidates, yung mga nais kumandidato at yung mga nais bumalik. Good luck po. Magbabalik ang Serbisyo Balita live on